The last question is, there have been talks that the Vice President might throw her hat into the presidency in 2028. If so, she would be leading as of today. She would be the winner as of today if elections were held today. Sources tell me that if she does run and win, she would bring back the PCGG. Karen Davila, kinall out ng Office of the Vice President dahil sa maling pamamahayag. Naglabas nga ang Office of the Vice President ng formal na pahayag ukol sa mga maling impormasyon at kasinungalingan na pinalalaganap ni Karen Davila bilang isang tagapagbalita sa telebisyon. Mariing tinutulan ng OVP ang mga lumabas na mali at responsableng pahayag ni Karen Davila sa isang episode ng Head Start na ipinalabas sa ABS-CBN News Channel noong June 30, 2025. What are your thoughts on that? You know, allegations of corruption with this government, with the 2025 budget, once again, properties, wealth, you know, there is no formal investigation. But that's the one thing sources say, if she wins, she will bring back the PCGG and once again, diba, prosecute the Marcoses, get back ill-gotten wealth. What are your thoughts? Sa kumakailan ngang panayam ni Karen Davila kay dating commissioner ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na si Attorney Ruben Carranza, nagbitaw ng maling pahayag itong si Ms. Davila na kung si VP Sara umano ay magpasya na tumakbo bilang Pangulo sa halalan ng 2028 at manalo, ayon umano sa kanyang source, ay kung manalo si VP Sara, di ba ibabalik niya ang PCGG at i-prosecute ang mga Marcoses at kunin ang ill-gotten wealth? Ang pahayag na ito ay isang lantarang kasinungalingan at isang malaking kasinungalingan. Ang mga naging pahayag na ito ni Ms. Davila ay gawa-gawa lamang at lahat ng ito ay walang basehan. Si VP Sara ay hindi kailanman nagpahayag o naglabas ng mga pahayag katulad ng mga sinabi ni Ms. Davila na irresponsable at walang habas na iniuugnay lamang sa mga walang pangalang sources. I don't know why she has to wait until 2028. The PCGG is still there. As a matter of fact, yeah, not only that, many cases have already been decided. What she ought to do is make sure, using her office as vice president, when you go on social media, for example, most of the Duterte supporters' attacks against the Marcoses involve Marcos as a drug user, Marcos as this, Marcos or that. They never seem to want to attack him for corruption, for ill-gotten wealth, and I don't understand why they won't do that. So, sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga walang pangalang source upang magpakalat ng mga walang basehan na pahayag, si Ms. Davila ay nakikibahagi sa walang habas na pagpapakalat ng maling impormasyon under the guise of journalistic privilege. Ang pag-ulat gamit ang mga walang pangalang source na walang anumang mapapatunayang basehan ay hindi journalism, kundi chismis lamang na nagpapanggap bilang balita. The Code of Ethics of the Philippine Press Institute ay pinapaalalahanan ang mga mamamahayag na ang pinakamahalagang responsibilidad ng press ay maglingkod sa katotohanan at ang mga chismis at hindi beripikadong ulat ay hindi dapat ilathala o ipalabas. Hinihimok ng Office of the Vice President si Ms. Davila at ang kanyang network na magtaguyod ng mas mataas na antas ng responsibilidad sa pag-uulat at umiwas sa pagbabalita o paglalathala ng mga hindi beripikadong pahayag na maaaring makalinlang o makalito sa publiko at makasira sa reputasyon ng mga tao. The Office of the Vice President reserves all rights na magsagawa ng mga nararapat na hakbang upang protektahan ang integridad at kredibilidad ng pangalawang Pangulo. Kumakailan lang nga din ay naglabas din ng statement ang Office of the Vice President tungkol sa fake news na inilathala nitong The Manila Standard na pinamagatan nilang VP Sara opposes sale, wants Rhodes House to be a museum. Nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao
para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Pumayag man ulit. Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo nadiskaril kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But I'm sure papayag yan kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung bahay na yan kasi yun nga, before pa man kinuha, dinukot, kinidnap si dating Pangulong Duterte, ay bumibisita na yung mga tao dyan. Pero sa labas lang sila at standy lang yung nakakasama nila. I suggested kay Hanilet na buksan na lang para sa mga tao. Ma'am Giselle Omba. Ito po ang video ng panayam kay VP Sara noong May 12, 2025 kung saan nagsuhestyon siya kay Ma'am Hanilet kung maaaring i-open ang bahay ni PRRD sa publiko. Ang pahayag nga na ito ni VP Sara ay noong May 12 pa at hindi pa binebenta ang bahay. Sa ngayon, walang inilalabas na komento si VP Sara kung sang-ayon ba siya o hindi ukol sa pagbenta ng bahay ni PRRD sa Doña Luisa, Davao City. Statement on the fabricated story by the Manila Standard. The Office of the Vice President strongly refutes the Manila Standard's front page story published on July 1, 2025 titled VP Sara Opposes Sale, Wants Rodi's House to be a Museum. The article falsely claims that Vice President Sara Z. Duterte is opposed to the sale of the former President Rodrigo Duterte's home in Davao City, allegedly saying she wants to preserve the house and convert it into a museum for fans and supporters to see, visit, and see where her father used to eat, sleep, and spend most of his free time. It further fabricates a quote supposedly from the Vice President, stating the house will serve as the fans' reminders or souvenir of my father's favorite areas at home. Both the headline and the lead paragraph of the article are completely false and fabricated. These claims have no factual basis. While it is true that during an interview on 12 May of 2025, Vice President Duterte mentioned the possibility of opening her father's house to the public. She has issued no statement concerning the reported sale of the property since related news began circulating over the weekend. The OVP calls on the Manila Standard to immediately issue a correction and publish an erratum. We continue to urge our colleagues in the media to uphold the core principles of journalism, accuracy, fairness, and integrity.